Tagpuan ng napakaraming puno ng silag na siyang isa sa hanapbuhay ng mga mamamayan. Ito ay kwento ng isang babaeng gusto lamang ay makatulong sa kanyang lola. Sa paglipas ng panahon mula sa paggawa ng magagandang produkto ng silag, ay iniwan niya ito sa kagustuhang makahanap ng magandang trabaho. Ngunit sa isang madilim na lugar na may intabladong may ilaw na sumasayaw at ang kanyang natagpuan, kalaban niya ay tukso at tawag ng laman na hindi niya nalabanan. Sa pag-aalala ng isang lola na napalitan ng hinagpis at galit nang malaman niya ang katotohanan na ipinagbalit ng apo ang paggawa ng silag sa pagsasayaw at pagbibigay aliw sa entablado. At may nabuong biyaya ng buhay kasabay nito ang malakas na kidlat na siyang naguhudyat ng pagbabago at panimula sa kanyang buhay sa kabila ng lahat ng pangyayari. Ang mag-uugnay nito ay ang tunay na pagmamahal. Malasiki, your contingent number 4. Apo, eto ang hanap buhay ng lola noon pa. Ito lang ang tanging may papamana ko sa'yo. Kaya ako, sana pabutihan mo pa. Opo, Lola. Paano at saan po ba galing ang silag? Tuturuan kita kung paano gumawa ng silag. Halika at ipapakita ko sa'yo. Makalipas ang maraming taon. Lola, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ano yan, Apo? Okay lang po ba na maghanap na ako ng ibang trabaho? Gusto ko po kayong matulungan. Apo, kung iyan ang gusto mo at desisyon mo sa buhay, palagi kang mag-iingat ha. Diyos ko po, sana makahanap ng magandang trabaho ang apo ko. Lubos akong nag-aalala sa kanya. Sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda naman ang buhay mo ngayon. Sa iyo naman ikaw ay prinsesa sa'yo. Sa babae. Asan na kayo ang apo kong si Magdalena? Umaga na, wala pa rin siya. Hey,
ka? Lola, patawad po. Lola, patawad po. Patawad po, Lola. Lola! Anak, gagawin ko ang lahat para maitaguyod ka. Magsisimula ako muli sa paggawa ng silag. Anak, ikaw ang magiging lakas ko. Delena, mahal na mahal ko kayo ng apo ko. There you have it, ladies and gentlemen. Your contingent number 4